eto na nga, issues. Issues agad, no? Ito kapansin-pansin makikita nyo mataba yung high tension wire. Kung kabisado nyo yung mga motor, siyempre. Yun, kapansin-pansin na ito, makikita nyo yung strand ng wire. Yan yung nagbibigay ng kuryente papunta sa coil. Naka-wind yan, naka-coil yan sa loob na maliit. Ito ginagamit sa pang-apatan sa mga pangkotse. Kaya ako nasabing pangkotse talaga to. Kasama nito ito. So kapansin nyo rin, meron siyang ganoon malaki. Yun pangkotse kasi ito. Ito, negative ako agad dito. Hindi ko siya pwedeng testing na ganyan. Kailangan lagyan ko siya ng coil na pang motorsiklo talaga. Ito yun. Yan dapat. Okay, gagawin ko. Subukan ko muna to. Saksak ko itong mga coil ko kasama yung tension wire at caps. Problema, yung spark plug negative kasi siya. Hirap pa naman tanggalin Ay, tubig din sa loob. Tubig pa ang putya. Ipunan ng tubig. Narisilan tayo. Kare-rebuild lang ito. Story time. Kare-rebuild lang ng makina. Nung ni-rebuild yung makina kasama yung carb. Okay naman daw. As in okay. Pinakita sa aking video. One click start. Nare-rev naman. May maingay sa makina. Ewan ko kung ano yun. Tapos ano ba nangyari? Pinalitan niya ng filter na tawag doon, mushroom. Yung pelda niya ayan ang sumindi. Tapos pinagawa niya na naman pinagawa niya yung carb. Tapos hindi na siya hindi na maayos yung minor may time na magme-minor ng mataas, mababa, ganyan. Hindi rin yun. Basa. Hindi rin daw nakapagpalit ng carb kit. Yun lang, hindi nakapalit ng carb kit. Tapos, ano pa ba? Harness, pinaharness to. Bagong harness. Malinis naman malinis hanggang likod siguro. Hanggang harap, malinis. Okay naman to, medyo maglulus lang to. Dati ganito rin gawa namin nagpalit na kami yung palakol na yung tsura yun. Tapos ito kapansin-pansin to pagbukas pa lang ng tangke ito agad napansin ko mataba yung kaya binunot ko ito negative ko. Gagawin ko yun nga muna. Tapos check ko kung may spark lahat. Kalita ko spark plug, tapos buka ko ulit panda rin. Tapos tingnan ko yung behavior na itong mga to. Kasi base sa kwento niya rin, pagka umanda rin siya mga ilang kilometro, biglang mamatay. Papahinga niya lang daw, tapos pag in-start niya, andar din naman agad. Ewan ko kung kasi wala kwento na lang to kwento na lang kaya ang base doon sa mga na-collect akong informasyon, may issue siya somewhere sa CDI, sa ignition system, ignition coil, sa high tension wire sure ball issue sa pickup, sa mga saksakan yan. Hindi marami i-check. Itsura ng mga spark plug. Buti meron siya pamalit. So ito yung pang kotse kadalasan yung pang motor. So ito maliwanag naman kahit walang flashlight Kailangan tanggalin yung airbox para ma-access namin yung carb. Yung airbox para matanggal mo rin, kailangan mo tanggalin yung battery
At saka nakaharang na rectifier, tornilyo na rectifier, kaya inugot man namin. Ito yung rectifier na nakakabit. Ito-test namin to mamaya. Binura. I-test namin to mamaya kung anong output. Pag umandar na, unahin namin yung carb. Teka na yan. Ano yan? Nakasilan. siya.
Pero goodies naman, gumagana eh. Lang natin yung ginamit na pang synchro. Good shit ah. Sumobra sa ano. Sumobra sa gas ah. Baka may tubig. Pero may singaw nga dyan. Dahan-dahanin mo dito. Nandyan. Oo, dito nga eh. Naramdaman pa ako kanina. Battery yung ano, thermal scan. At ang init, sobrang init. Ayan oh, putang init oh. Yeah, sobrang init talaga, sobrang init. So, ang init pa rin oh. Sandali pa lang yun. Ay, wala po problema yun. Pero lalagay pa rin natin kasi yung nakalagay dyan. Hanip. Kalibabaw. Oh. So, binababa namin, binabalik na namin yung airbox. Ang problema, hindi ma-shoot. Kaya pala matigas kasi yung harness andito sa ilalim, sinalo nung ano. Napipigilan nung harness yung airbox makababa. Hirap ah. Naipit siya oh. Wala. Ano gagawin natin dito? Maiksi yung wire. Yung rectifier mainit. Maiksi itong wire na mainit talaga, sobrang init. Bale, papakita ko na rin sa may-ari para aware din siya kasi mamaya sa atin maiba to yung problema. Mahirap na no? Ito ulit yung ginamit namin na sure ako magpo-problema yan eh. Okay naman. Magkana naman eh. Nagre-rep din eh. Gusto ko na kulay white. Huwag ka magalit. Soli na natin to. Compare natin yung kaninang coil tsaka ito. Medyo lunod na sa gastos yung may-ari nito kaya siguro ito na lang, ito na yung paggamit ko. Hindi na natin papalitan kasi parang nahihirapan na siya sa gastusin nito.
Okay naman eh, umaandar naman. Pero yun nga, iba yung difference nung ano. Ay, makikita yung difference talaga nung andar nung isang coil tsaka yan. Tapos yun nga, pag in-airab may usok. Tapos yung rectifier, napakainit ang putya. Kasi rectifier natin dude, yun, pwede natin kabit pala yun. Sara na natin ito, yung tangke na lang. Tangke, the drain. Tapos, change oil pa yata to, tsaka drain ng coolant. Putik. So ito, nilagyan ko muna ng mga pampasigip yun. Ayan, para dito kasi pang kotse nga ito. Okay naman eh, maandar naman eh. May minor naman, nakaka-high rev naman. Kaso hindi kasing pino nung original na ano, na high tension wire tsaka plugs. Tapos to, check ako ng tubig ito. Susubukan ko ngayon lagyan ng coolant o tubig. Tubig na may halong coolant. Tapos saka ulit natin paandar. Tingnan natin kung anong behavior kasi baka mamaya walang tubig ah. Wala ah. Ayan, may issue. Walang laman ah. Yan, saan natin start kasi nangyari na sa akin dati yun eh. Pinapaandar namin, tinutono, tapos nung nalaman namin walang laman na coolant, nilagyan ko ng tubig, tapos nangyari nagalo yung tubig tsaka langis. Natin yung movies naman. Mukhang budis naman. Medyo may bumubula-bula. Tingnan natin baka ano lang, baka may hangin lang. Mukhang budis. Uminit na yung makina. Wala tayong gas. Okay naman to. Tingnan natin langis. Good shit. Naman pero tumataas eh. Pag pinatay natin
biglang babagsak. Hindi naman eh. Okay naman to. Wala tayong gas. Okay naman. Sige, lagyan natin ng coolant. Tataka lang ako, ba't walang laman?